guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, first time mo ba mag-abroad and nakakaramdam ka ng pag-alinlangan, takot, so panoorin mo tong video na to. So meron akong kaibigan and pinigilan siya ng mama niya, or first cousin ko siya, pinigilan siya ng mama niya na mag-abroad kasi nga daw takot sila na baka anong mangyari sa kanya. So ganun din yung nararamdaman ko nung ako yung pumunta dito. So nag-apply ako March, hindi alam ng parents ko, especially ng mama ko, na nag-a-apply ako. So ang sinabihan ko lang is yung kapatid kong babae, and sabi ko sa kanya, huwag siyang mag-ingay sa mama ko. So nagulat na lang sila kasi May 15 umuwi ako ng probinsya, and dun ko sinabi sa kanya na aalis na ako papuntang abroad, and magfa-flight na ako ng June 2. So nagulat siya, sabi niya, anong trabaho mo dun? Sabi ko, katulong. Sabi niya, katulong? Kaya mo? Sabi niya ganun. Naku, wag ka nang tumuloy. Kasi alam niya talaga sa akin na tamad talaga ako. Ako yung number 1 na tamad sa pamilya. Ako, sa akin lahat. Ayan. So, ako yung pinakalampa, ako pinakamahina, pero sa loob naman, akong pinakamalakas. Ayan. So, hindi ako natatakot. Ayan. So, pagka first time mo and nakakaramdam ka ng pag-alinlangan, lalo pag marami kang mga balitang natitignan or natignan, isipin mo na lang na yung kapalaran nila is hindi maging kapalaran mo. Kasi madami din akong mga viewers na nagme-message sa akin na natatakot nga daw sila, and pagka ganun, hindi ko nare-replyan kasi magpapaliwanag pa ako. Pero may isa akong subscriber na sinabihan ko na hindi naman yung kapalaran mo magiging kapalaran, yung kapalaran nila magiging kapalaran mo din. So iba-iba tayo ng kapalaran, iba-iba tayo ng sa amo. So ang tips lang dyan para bumait yung amo nyo, or para pagdating nyo hindi ganun kalala. Ako kasi nagsimula akong mag-pray nung pag-apply ko na March. March nagsimula na akong mag-pray na sana mabait yung amo ko. Ganon din yung ginawa ko sa kapatid ko. Pray lang din ako ng pray na sana mabait yung magiging amo ng kapatid ko sa Kuwait. Kasi syempre, pag Kuwait ka, nakakatakot talaga doon. Maraming pinapatay, maraming ginagahasa, maraming nangyayaring pang-aabuso. And kahapon lang, merong namatay na OFW sa Saudi. Sinaksak daw siya. Mag 1 month na lang, uuwi na siya, matatapos na yung kontrata niya. Hindi ko alam kung anong nangyari, bakit siya pinatay. Ayan, so wala akong idea kasi hindi ako masyadong updated sa social media. Yung kapatid ko yung updated doon. So, yung kapatid ko guys, matagal siyang nakakuha ng amo kasi siguro hindi para sa kanya. Pinipray ko kasi always na sana mabait yung magiging amo niya, and thanks God, mabait naman yung amo niya kahit na marami sila doon, and may mga bata din na malalaki na 19 years old na yung mga alaga niyang mga lalaki, kambal. So, yung kaedad nun is, mapakwento ako, sorry. Yung kapatid ko sa Kuwait, meron siyang kaibigan, kapitbahay nila, kasi yung baba niya and then yung madam doon is magkapatid. So, pagka Friday ng gabi, nagtipon-tipon sila. And yun, may alaga na lalaki, isa. And babae, 3. Ayan. So, magkapatid sila na 4. And then, sa sa sister ng employer ng kapatid ko. So, ang nangyari doon, tago na lang natin sa pangalang Nana, yung pangalan, sorry. Ayan, so, hindi, iba na lang. Ayan, so hindi na natin papangalanan. Ayan, so ang nangyari kasi guys, adik yung yung lalaki doon, nagsashabu siya, yung bata, pa lang siya, 17 years old going to 18. Yung kaedad naman ng alaga ng kapatid ko is 19 years old na. So, ang nangyari kasi guys, gustong isex nung alaga na adik, yung Pinay na kaibigan ng kapatid ko. So, sabi niya nung una, hindi daw siya pumapayag. Ayaw niya daw, nanghihingi siya ng tulong sa kapatid ko. Madaling araw na tumatawag siya, nagpaparescue sa
nanghingi siya ng tulong. So, ang sabi ng kapatid ko, huwag kang pumayag and mag-video call lang tayo para hindi makapasok yung makita man ng lalaki, alam ng lalaki na kausap niya yung kapatid ko, so hindi siya magtatangka. So, ayun nga, napuyat yung kapatid ko kasi nga yung lalaki balik ng balik doon sa maid kasi nga doon natulog yung maid sa kwarto kasi wala yung mga parents pumuntang Turkey. So, doon siya natulog kasi may alaga siyang bata. So, katabi niya natulog yung bata doon sa kwarto ng bata kasi 'di ba sa naman sa Kuwait isa-isang kwarto yan kahit maliliit na bata may isa-isang kwarto. So doon siya natulog and pabalik-balik doon yung lalaki na addict. So nung hindi siya naka-sex doon sa kaibigan ng kapatid ko, winarak niya yung ewan ko kung makita ko pa yung picture ng tagal na kasi noon mga siguro ilang months na kasi 1 year na doon yung kapatid ko. So, winasak niya yung cover ng sopa, pati yung sopa, tas yung damit niya na sinusuot nila na mahaba. Winasak niya din kasi sa sobrang galit niya na hindi siya nakapag-sex. So, akala namin okay na. Sabi namin magpa-turn over siya sa agency kasi nga nakakatrauma yung ganun. And sabi ng kapatid ko, pwede ko rin sabihin kay Baba para matulungan ka dyan. And sabi niya ayaw niya daw, titiisin niya lang daw. Ang nangyari kasi guys, nahuli sila. Sabi niya sa amin, kasama na ako doon. Sabi niya, hindi daw siya nagpapagalaw. Pero, yung dalaga na kapatid nung addict na yon is nahuli sila na magka-sex. Magka-sex sila doon sa kwarto ng bata. So, nahuli sila mismo. And then, yung madam kasi doon, yung kapatid ng baba, ayan, salbahay kasi siya. Alam niya na ginagamit ng anak niya yung mga katulong is okay lang sa kanya. So, nahuli nung kapatid and then sinumbong. Sabi naman nung madam, hayaan lang daw. So, kasi nasana yung alaga na addict na yun kasi yung nakaraan daw nakatulong doon na Pinay din, medyo matanda na, siguro mga 38 na, nagpapagamit lang daw yun ang nagpapagamit doon sa sa lalaki na yun hanggang sa natapos yung contract niya. Ito namang si Nana, dalaga pa, bata pa siya, ayan, so kaedad ko lang siya. So, ang nangyari nga, hiyang-hiya siya guys, gusto niya na magpakamatay sa sobrang hiya na nalaman na sira na talaga yung niya, kasi nga, yun nga, nalaman ng mga na nakipag-anuhan nga siya, ayan, so hindi niya yan totoong pangalan, Nana lang yung sinabi ko, pero hindi niya yan pangalan, ayan, tapos, ang nangyari nun is, nung nalaman na, syempre nahiya na siya makipagharap sa madam and then sa baba niya, ang nangyari is, nagpabalik siya ngayon ng agency. Ngayon, nag-run away siya. Ang nangyari guys, is sinabihan siya ng madam na ninakaw daw niya yung ganto, winala niya daw yung ganyan, sinira niya daw yung gamit. So, siya yung napasama. And then, hindi pa niya nadala yung cellphone niya, yung mga bagahe niya, and then, yung mga gamit niya. Ang solo lang na nadala niya is yung passport. Ayan, so nagsauli siya sa agency and sabi, kinukuha nga yung cellphone niya doon sa bahay ng amo. Sabi, nasira daw ng bata. Inano daw, nilaro, tapos nasira. Pero talaga yun. Kaya, medyo nakakatakot din sa Kuwait. Pero, depende lang talaga. Ayan, so naswertehan yung ang kapatid ko. Kaya, always naming pinagpipray yun. And matagal bago siya nakaalis. Kasi siguro, hindi para sa kanya yung mga among salbahe. So, nagantay kami ng mabait na amo. Bigay sa amin ni Lord Char. Kaya, ayun. Sa akin naman, guys, naswertehan din ako. Always ako pumupunta ng Quiapo. And nagpipray ako doon always na sana, Lord, mabait yung amo ko. Kasi wala talaga akong kaalam-alam talaga sa mga gawaing bahay. So, thanks God naman, yung amo ko dito is mabait. Kahit kuripot sila, kahit minsan tinotopak siya, pero at least hindi niya ako napapagalitan sa mga bagay na lalo yung mga madudumi. Guys, yung bahay namin dito hindi ganun kalinis kasi hindi ako ganun kalinis gumawa. So nababawi lang kasi magaling ako magluto. Kapag anong tinuturo niya sa akin, nagagawa ko yun ng tama. Maliban na lang sa scrambled egg. Ayan. So ngayon, umalis siya. Yung bintana namin doon sa may balcony, sobrang daming talsik ng ng ulan and parang simula umalis siya August, September, October. So, 2 buwan ko na siyang hindi nalilinis yung balcony na yun. And ang daming talsik na daanan na ng bagyo lahat-lahat. So, ngayon ko lang nilinis. And hindi niya ako sinisita na ganto, ganyan, hindi. So, thankful pa rin ako sa amo ko kahit papano. Kaya, yung mga dyan,
tawag nito, ano bang title netong video ko na to? Ayan, so, yung mga takot dyan, nag-aalinlangan, basta gawin nyo lang yung best nyo, and tandaan nyo always yung tinuturo ng amo nyo sa inyo. Hindi nyo naman maging kapalaran yung naging kapalaran ng iba. And then, safe side always, kapag may sahod, magtabi ng konti, para in case na i-terminate kayo, ayun, may pero kayo, ayan. So, pero pag na-terminate naman dito sa Hong Kong ng on the spot, meron naman silang ibabayad sa iyo na 34,000, isang buwang sahod, and then ticket, and then 100 na travel allowance, ayan. So, kaya, kahit na i-terminate kayo dito guys, is okay pa din, may pera pa din kayo pag uwi, ayan. So, hindi naman ganun katakot dito sa Hong Kong, kasi takot din naman silang mga employer na pakialaman or salbahiin tayo, kasi merong batas dito at pantay-pantay yung batas. Gobyerno nila dito is pantay sa mga helper and sa mga employer. Pero mas kampi talaga sila sa helper. Minsan lang may kampi sa employer, char. Ayan. So, ayun lang guys, na-share ko lang. Ayan, lakasan nyo lang yung loob nyo. Kung may pangarap kayo, ayan, so push nyo talaga. Ayan, so nandun yung pagtitiis, iyak, homesick. So, 6 months, kaya na yung homesick. Ako so far, ang kapal talaga ng mukha ko. Hindi ako nakaranas ng homesick dito. Hindi ako nakaranas umiyak dahil nalulungkot ako, ganun. So far, ang kapal talaga. Ayan, so hindi ako, pero siguro sanay na din ako. Ayan, medyo malakas lang talaga yung loob ko. Pero yung pagtitiis, nagtitiis talaga ako. Nagtitiis ako sa pagod, sa puyat. Ayan. Pero yung tulog ko, 6 hours. Pero, para sa akin kasi guys, binibilang ko parati yung tulog ko. Sa Pinas kasi, kailangan 8 hours mahigit yung tulog ko. Pero dito, 6 hours, okay na yun. Ayan. So, thankful pa rin ako kahit papano. Kasi hindi pa naman ako, okay pa naman. Ayan. So, if you're new to my channel guys, don't forget to like, to comment, and to subscribe. Thank you so much for watching. Bye-bye!